Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabyo natin at tumakas na. Nako, people power na sa palasyo. VP Sara na. Eto na, Sara new president na. Ayan mga kababayan, nagtatanong po yan, no? At tingnan po natin kung gaano katotoo ang balitang ito mula po ito sa Pinas News Insider. Pero bago po natin to simulan mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila halos ikinanta na lahat at ituro ang tunay at totoong mastermind at tila tahasang binasag na mismo ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico ang kanyang katahimikan matapos tahasang itinuro at pinangalanan na mismo ni Saldico ang di umano'y mga kabulastugan ng Palasyong Malacanang na di umano'y si President Marcos ang hari at nasa likod ng 100 billion insertion sa 2025 budget at ayon pa sa kanya ay utos raw umano ito sa kanya ni Bongbong Marcos Jr. at di umano'y tahasang nilaglag mismo pati na si Speaker Martin Romualdez Bersamin at Pangandaman Palasyong Malacanang. Tila nagkagulo-gulo na at nagpapanik na di umano at tila halos nagkautal-utal na sa pagdepensa at sobrang kabado na ang Undersecretary of Presidential Communication Office na si Auntie Claire Castro. Tila huli mismo sa sariling bibig at umami na mismo sa biglaang ikinasang press conference ng palasyo sa tila naglaglagan at nagtuturuan na ang mga di umano'y mga kasabwat sa nasabing korupsyon at bilyon-bilyong perang binulsa sa flood control scandal na siyang sobrang nagpahirap sa maraming Pilipino at damay ang hari ng Malacanang na si Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa inilabas na source mula sa ArcLight News sa kanilang official FB page account, Saldico may pasabog 100 billion insertion sa 2025 budget. Utos umano ni PBBM Kayko. Nagpatuloy ang serye ng pasabog ni dating ako Bicol Representative Saldico matapos itong ihayag na may direktiba umano mula sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpasok ng humigit kumulang 100 bilyong halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Sa kanyang pahayag nitong Biyernes, November 14, ikinuwento ni Ko na nakatanggap siya ng tawag mula kay Budget Secretary Amina Pangandaman habang nagsisimula ang Bicameral Conference Committee BICAM deliberations para sa proposed budget. Ayon umano kay Pangandaman, kagagaling lang nila sa pagpupulong kasama ang Pangulo at may instruction na ihanda at ipasok ang naturang halaga bilang additional project. Giit ni Ko, hindi niya inaasahan ang laki ng halagang pinag-uusapan lalo't mainit sa isyu noon ng mga insertion at questionabling alokasyon sa iba't ibang ahensya. Dagdag pa niya, bahagi pa lamang ito ng mas mahaba ng isisiwala tungkol sa umano'y anomalya sa proseso ng paghuhubog sa pangbansang budget. Hindi pa nagbibigay ng formal na tugon ng palasyo at ang Department of Budget and Management kaugnay sa bagong aligasyong ito habang patuloy namang umiinit ang diskurso sa loob at labas ng Kongreso hinggil sa transparency sa budget deliberation. Unquote. Let me tell you, as President Sen mga kababayan, no, kung kayo po ang tatanungin, ayan, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala ba kayo, no? Dito sa mga sinasabi ni Saldico. Kasi marami po ngayon mga kababayan, ang ilan sa ating mga kababayan ay question ang credibility, lalo na po itong babaeng ito, no? Itong si Auntie Claire, yan, no? Ito pala. Isa ba? Ito. Lalo na po ang babaeng yan, di ba? Kini-question po ang credibility. Even Lacson, no?
lahat po siguro sila kini-question ng credibility ni Saldico, no? Merong nagsasabing kesong AI daw, no? AI daw di umano. Yung video na yon, nako po. May nagsasabi rin na umuwi muna si Saldico bago siya magsalita. Di ba? Nang ganon. Umuwi daw muna dito para mas paniwalaan siya ng taong bayan. Nako po, Kayo po ang tatanungin, mga kabayan, naniniwala ba kayo na nagsasabi ng totoo si Saldico? President, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. You'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. A few moments later. Noong pong isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects at ito ay naging bunga na rin para malaman ang mga ganyang klaseng insertions. Ibi Sara, shoutout sa iyo, wag ka nang aalis ng Pilipinas. Dahil anumang oras pwede nang ikaw ang maging presidente ng bansang Pilipinas. Kaya please lang, BP Sara, pasensya na, nakahubad ako. Huwag kang umalis ng Pilipinas. Dito ka lang sa bansa natin. Kung may mga lakad ka, kansilahin mo muna. Nakakasiguro ako na ikaw na yung papalit. Dahil sa mga lantaran at alam na ng taong bayan kung sino talaga ang mastermind sa nakawan sa trilyon at bilyong-bilyong pera na nawawala sa kaban ng babayan. Diba? Kaya ito, tama itong sinabi mo na to. Kapag magkaroon ng time ay na yun, isa pa yun yung supportahan mo ang mga rally na magaganap. Anytime pwede na ikaw. Alam naman namin na ayaw mo to, na ikaw agad ang maging presidente kasi gusto mo dumaan pa sa butuhan. Pero kung eto na talaga yung tinadana at sobrang hirap na ng mga Pilipino sa dinadanas kay Marcos Jr., panahon na siguro para ikaw na yung talagang mamuno ng bansang Pilipinas. Kaya please, huwag ka munang umalis sa bansang Pilipinas ngayon. Balik po tayo sa usapin ng corruption is destabilization. Ask any political pundit, ask any political science student or professor, ask any political and economic analyst, pagka bugbog ka ng issue ng korupsyon at hindi inaaksyonan ng dapat umaksyon, talagang magkakaroon ng loss of confidence. If not loss of confidence, a greatly diminished confidence. Not just in the leadership, pati sa direksyon ng kumpanya, ng Homeowners Association, ng TODA or Jeepney Operators Drivers Association, ng Barangay Council, at lalo na in our context now dito sa ating pagla-live ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Hindi ho kasi pwedeng turo lang ng turo at ang nangyayari ho kasi, this is my own personal analysis of what's happening in the current Marcos Jr. administration. Wala pong nag-iisip ng long term kung saan dadalhin yung tamang direksyon ng Marcos Jr. administration eh. So for every issue, ang gagawin pagtakpan. Hindi uuubre. Para din pong credit card yan. Sa mga kababayan natin, hindi ba? Minsan, 3-4 ang credit card mo. Para lang mapatid mo yung kulang ka ng liquidity, gagawin mo, mag-a-advance ka sa credit card 1, mag-a-advance ka sa credit card 2 para pambabayad mo pag nag-due yung credit card 1. Eh wala ka hong pambayad sa credit card 2, mag-due na rin, gagamitin mo, magka-cash advance ka sa credit card number 3, pambayad mo sa credit card number 2. Ganon din sa credit card number 4 and so on and so forth. Mapapatid po eh.
Kung panay pagtatakip lang at walang totoong income, hindi ho kayo makakaahon sa buhay na panay utang. Ganon din po dito sa issue ng ating bansa. Corruption is destabilization. Yung administrasyon ni Marcos Jr., hindi kayo kinakailangang tumingin sa napakalayo. Ang problema is internal amongst you. Pinabayaan ninyo lumaganap, maging talamak at grumabe ang korupsyon. Ngayon, naghahanap kayo ng pamatay-sunog, may mga nagsasabing destabilization. Kailan pa ang pagpapahayag ng katotohanan at ang pagpuna sa mga maling pulisiya at gawain ng gobyerno, lalong-lalo na pagdating sa korupsyon, kailan pa yan naging destabilization? Ang nagdi-destabilize sa inyo, sarili ninyo mismo. Yung mismong alyado ninyo. Bakit? Hinayaan ninyo sa laulain ng inyong mga kasamahan ang ating taunang national budget. Yung 2023, meron na yan eh. Pero medyo soft pa. Soft pa. Ayokong sabihin, dapat zero tolerance tayo sa corruption. But I think yung 2023, medyo maliho ito pero medyo within threshold pa ng pwede mong tanggaping level ng corruption. Sumobra ho noong 2024 eh. At higit talagang binira yung 2025 proposed national budget. Diba? Pinirmahan pa ni Bongbong Marcos. Doon nagsimula yung problemang yan. Late lang po ako, kulang tayo sa mga papakita sana sa inyo. Di ba meron silang pinakita na picture noong December 26 na ang terminology ginamit nila, masusing pinag-aaralan ang panukalang budget for 2025. This was December 26 of 2024 na masusing pinag-aaralan yung proposed budget. Talagang kada pahina, apparently binasa, in-scrutinize, pinag-aralan. Ito nga ho nung sumabog na sa mukha nila, yung flood control funds anomaly, yung anomalous at ghost flood control projects, pati na, yung mga substandard flood control projects, eto na. Naghahanap na naman ng matuturo. Naghahanap naman ng masasangkalan. Anong gagawin ninyo? Kung yung mismong kalikasan na ang nagfa-fact check sa napakaraming pagtatakip ninyo. Di ba? Sunod-sunod yan eh. Hindi pa nga nakakabawi yung mga kababayan natin sa lalawigan ng Visayas, lalo na sa Cebu sa Lindol, binayo sila nung isang bagyo, bagyong Tino. More than 200 na ating kababayan, patay. Yun ba ay isisisi ninyo sa sambayan ng Pilipinong pumupuna? Yung nagpapahayag ng tinatawag nating legitimate dissent? Pagkatapos nun, dumating itong si Bagyong Uwan, madami rin ang nasalanta. And last year, hindi ba 200 din, higit kumulang, ang sa ating mga kababayan dyan sa Bicol ang namatay at nalunod. That was few months, I believe. After BBM, sinabi niya na in a very short span of his administration, 5,500 flood control projects na ang kanilang na-implement. Ito po yung katotohanan. So anong dapat nilang gawin? Iapusin ninyo ang katotohanan na mayroong problema sa korupsyon sa ilalim ng inyong administrasyon. And then, maging proactive kayo. Hindi pwedeng may issue, wag nating tanggapin, malinis tayo, hugas kamay tayo, kasalanan ni ganito. 3 taon kalahati na po kayo nandyan eh. Wala pa rin kayong nalalaman? Hindi pa rin kayo may pagkukulang? Ilang trilyong piso na ho ng ating pambansang budget ang naubos. Itong malaki itong 2025, 1.1 trillion pesos ang inanod sa baha ng korupsyon. Ngayon, nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Kayo ho, doon sa Kalumpit, Bulacan, hindi na ho lumabas yung tubig baha diyan sa munisipyo ng Kalumpit, Bulacan. Kayo ang nakatira doon. Panay na kayo alipunga. Masaya pa ba kayo? Hindi na kayo makatulog ng maayos dahil ang bahay ninyo hindi na nakakitaan ng tuyong sahig, ng tuyong lupa. Ngayon, nagpapahayag ng sama ng loob yung ating mga kababayan. Destabilization ba yun? O karapatan nila sa ilalim ng ating saligang batas? Di ba? Malinaw naman yan. Article 3
Second po, pakicheck nyo na lamang ho na yung ating freedom of expression ay hindi pwedeng kailanman kitilin. Bakit? Sa isang bansa, kagaya ng ating bansa, and I'd like to believe because I always advocate for anything that is within the constitutional orbit, that is always within the constitutional loop. Balikan ho ninyo yung Article 2, Section 1. Malinaw naman dyan di ba? Na tayo raw po ay isang malaya at demokratikong bansa at ang kung saan ang gobyerno ay kumakatawan sa pangangailangan, boses at tinig ng mamamayang Pilipino. So, kung nagsasalita ang sambayan ng Pilipino, bakit naman ninyo sila mamasamain? Yung mga kasama po natin na live ngayon, yung mga trolls, huwag nyo na pong pansinin yun. Yung trolls, welcome kayo, but you're wasting your time. I do not read you at wala akong pakialam kung ano man ang komento ninyo. Sige lang, pasok lang. Ang layunin ng aking munting programa sa social media ay iangat ang kamulatan at iangat ang antas ng pampublikong diskurso, imulat ang kamulatan ng sambayan ng Pilipino upang tayo ay magkaroon ng isang malaya, sanay intelihente o di kaya'y maalam na opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na tumulong tayo sa paghubog ng direksyon ng ating bansa. Wala pong masama doon. At yun po ay hindi destabilization. But one thing I am certain of, whether you are in public office or in private corporation, even cooperative, even homeowners association, corruption will destabilize anyone's administration. Malinaw po iyan. Walang maitutulong ang korupsyon at kurakot. Atras lang po natin. Alam mo ninyo, nung ako ho, ito pala ipakita natin. Yan. Yan di ba? Thoroughly reviewing. Ayan yan Alam niyo, I wish Secretary J.P. Well sana makarecover, no? Pero alam ho ninyo, tingnan ho ninyo itong larawang ito. Ako tingin ko lang kung nandito siguro ginawa nilang bahagi bilang Chief Presidential Legal Counsel, si JPE, I don't think he will recommend to BBM na Mr. President, pirmaan mo, maayos yan. I don't think. Sila-sila lang ho Di ba? Was he not invited? Did he decline from participating, or was he deliberately excluded because he is a legal mind? Sharp talaga yan. Legal mind yan. Kung sino po nila dyan, si Secretary JPE, si Manong Johnny, I think, I may be wrong, but I think, hindi siya papayag na pirmahan yan ng kanyang pinaglilingkurang presidente. Pinirmahan. Destabilization. Kailan pa ho naging destabilization kung ikay dumulog sa kataas-taasang hukuman at hinihiling mo ipawalang bisa ang invalid, illegal, immoral, unconscionable, and unconstitutional and criminal 2025 national budget. Ang pagtakbo ba sa Korte Suprema ay gawain ng nais i-destabilize ang gobyerno? Diba? We run to the Supreme Court being a co-equal branch of government upang ideklarang unconstitutional itong maling-maling 2025 national budget. Prior to that, 2024, hindi ba't may nagsampa rin ng petisyon tungkol naman doon sa pagkuha ng 60 billion PhilHealth funds? Is that an act of destabilization? O self-defense yun ng sambayanang Pilipino na alam nila talamak laganap at gustong tuldukan o maawat man lang ang antas ng korupsyon at kurakot na aming nasasaksihan? Malinaw po sa ating saligang batas. At ang pagkakaalam ko, ang Pilipinas, according to Article 2, Section 1, ay isang demokratiko at malayang bansa na kung saan ang mamamayang Pilipino ang siyang kinakatawan ng ating gobyerno, kahit sino pa ang administrasyon. Corruption is destabilization. Wala pong, as far as I cannot speak for those who are included in that preposterous list
that's been circulated by yung tauna nagpakalat, and then siguro ho, ako papaningin ko meron silang ginamit na magpapakalat. Kanya lang non-entity nga ho yung ginamit nila eh. So hindi nag-traction. Paano ngayon mag-traction? Gumamit ka ng isang veteran broadcaster at journalist in the person of Ramon Tulfo. Hindi ginamit nga, napansin. Pero for me, non-issue po eh. I have nothing to deny, I have nothing to explain. They should go to the source. If the source is that non-entity social media vlogger, then tawagin niyo siya. Because the way he delivered his vlog, parang ninenervyos pa, parang ano ba tawag doon, nagmamadali pa, kala mo meron siyang malaking breaking news. Di pagpaliwanagin ninyo, saan mo kinuha yung source? Alam mo ninyo, yung paggamit sa salitang intel at saka distab, ano na po yan eh, yung sa English pa ho ba, ad nauseam, nakakasuka na ho eh. Irritating na. We're using it loosely. Intel. Kailan pa naging intel yung chismis? Kailan pa naging intel yung ginagawa naman ninyong bobo, yung mga nasa talagang intel community? Magagaling po yan. Ngayon, sinabi ng Malacanang, inatasan daw ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng investigation regarding itong napapabalitang allegedly destabilization. Maganda po iyan. Maganda po iyan. Provided, bilang Pilipino, at dapat naman ganun. Basta iparehas at ipatas nyo lang yung investigation. Parehas at ipatas nyo lang yung investigation. Meron lang ho akong ipapakita muna dito. Ang inatasan nila ay ang ating sandatahang lakas. Ulit, yung papakita ko ito muli. Ito po sila eh. Nagbubuwis ng buhay ang ating mga kasundaluhan sa pagbabantay laban sa internal at external threats. Yan po sila, di ba? Nagbubuwis ng buhay. Ang dapat imbestigahan, kung mag-iimbestiga ng patas, parehas, at naayon sa batas ang ating sandatahang lakas, huwag na ho kayo magpakalayo-layo. Kung bakit nagkakaroon ng seemingly loss of confidence ang mga mamumuhunan, lokal man o banyaga, dahil sa mga buwisit na hong ito, huwag na kayong magpakalayo-layo. Huwag tayong in denial. Ito, yung mga nabubuhay sa buwis, yung mga nagnanakaw ng ating buwis, alam niyo naman yun. Ito ho ang dapat imbestigahan ng ating mga gigiting na kasundaluhan, yung tunay na nagbubuwis ng buhay. Diba? Kaya nga po yung aking panawagan nun eh. I-recall na ninyo kung meron mang kayong mga ibinigay na security sa mga VIPs na nadadawit. Hindi nyo po trabaho eh. Magbantay ng mga inaakusahang nangungurap ng ating pondo. Ang bantayan po ninyo, you have to protect the Filipino people and the state. Yan po ang mandato ng ating Armed Forces of the Philippines. Fine, good, perfect. Inutusan yung ating mga kasundaluhan. Magsagawa ng investigation. Kaya ko po sinasabi na pagka yung ating pong mga kasundaluhan ay gagawing tama, patas at naayon sa batas ang investigation patungkol sa pabiktima na claim ng administrasyon na meron daw destabilization. Basta patas mga kababayan, ating mga mahal na respected and honorable women and men of the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police and even all other law enforcement and uniformed personnel of the government. Basta ho patas. Basta patas. Basta tama. Basta naayon sa batas ang inyong investigation. Yung mga nagbubuwis ng buhay, alam po nyo kung sinong matutumbok nyo na source ng destabilization? Ito pong mga ito. Nabubuhay sa buwis. Itong mga korap na ito, huwag na kayong magpakalayo-layo, huwag na kayong magpanggap. Galit na po ang mamamayang Pilipino. Mali bang magalit sila? Kayo, pati trolls, kayo, wala ba kayong kamag-anak na hindi nabiktima ng baha? Kayo ba hindi nabiktima ng baha? Hindi ba kayo galit sa korupsyong nagaganap? Hindi ba kayo galit? Diyan sa aligasyon, ang dami. Ang dami. May mga nagsasalita na itong affidavit ni Robert Bernardo ng DPWH. Patawag niyo si Robert. Matutumbok niyo itong mga ito. Then and only then, you will be able to address yung kiniklaim ninyong destabilization. Why? How? Mismong mga alyado ninyo
ang nagdala sa inyo kung nasaan kayo ngayon. Okay? Para lang klaro tayo. Meron ho akong mga ipapakita. Ito kakapasok lang din. Ito ba ay destabilization o katotohanan? So destabilizer na rin ang Katotohanan GMA po News yan, no? for showing na higit na bagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Paano yan? Sinong sisisihin natin dyan? Yung mga nagre-report? Di ba? Paano yan? So, dapat natin ilagay sa tamang konteksto. And I hope dito sa ating munting pahina, makatulong tayo in somehow nation building. Paano? Tanggalin ninyo yung hypocrisy. Tanggalin ninyo yung politika. Alam mo ninyo, ito yung sabihin na ninyong kaunting baliktanaw. Sa akin, baliktanaw ho ito eh. Nandiyan po yan. When I accepted the challenge to run as senator nung midterm election, nandyan po yan, ang daming media doon. Ang mensahe ko, tinanggap ko ang hamon na kumandidato bilang senador upang ilunsad ang war on corruption. Isulong ang good governance. Malinaw po iyan. I have been consistent with my advocacy. October 8, 2024. Napin nyo na lang po, nandyan po yan sa, ayan po yung larawan kung ako ay nag-file ng aking candidacy. Why am I showing this? Because I have been consistent. In fact, I dare say, pakikita ko rin po yan ha, ang centerpiece po ng aking pagtanggap ng hamong komandidato bilang senador ay upang isulong yung war on corruption. It's all over. Yung mga nagde-donate po ng t-shirts noon, ng mga billboards, ng mga kung ano-ano na hindi ko na po makikilala personally at hindi ko na po mapasalamatan ng personal. Alinaw po niyan eh. Ayan po yung aking, tingnan po niyo yung mensahe. Kailalim na po, ay, yan, tingnan niyo. War on corruption, tunay na oposisyon, good governance. And then, what are you suggesting for me to do now? Atras ako sa aking advokasya? No. Bakit? As early as 2024. Atras pa ho natin. January 2024. Nung inilunsad ni Pangulong Duterte yung hakbang ng maiso, ako po'y naimbitahan bilang guests. Ano ho ang sinabi ko noon? Just like the people of Davao, just like the majority of the Filipino people, I too, Attorney Vic Rodriguez, I am not for sale. Then mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito no sa mga pinakawalang maaanghang na salita at makatotohanang pag-analisa sa ating gobyerno ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Paki-comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po at don't forget to like the video. Maraming salamat po.